Hello mga kasambahay. Good morning. Mag-real talk tayo ngayon. Nakalbo na din ang buhok mga kasambahay. Ano kaya gamot sa ano? Ay, nalagas yung buhok ko. Ay, yung buhok ko kasambahay. Diyan yan. Diyan yung buhok ko. Nalagas. Mag-real talk tayo mga kasambahay kasi about sa pag-vlog ko ba, dahil nga hindi yung original talaga ang video ko, hindi to edit. Kung ano binibideo ko ngayon, hindi na download ko mga kasambahay kasi wala talagang sapat na pera pambiling cellphone. Kung anong mayroon lang na ginagamit yung cellphone, kahit yung screen nito ng itim-itim na sa giliran, yung on-off na cellphone ko sira na rin. Tutusukin ko pa sa aking kuko para mag-on. Kung may pambili na ako mga kasambahay, ipadala ko na lang sa mga anak ko kasi kailangan nila yun sa school, kaysa bibili ako ng pansarili ko. Sa kanila na lang. Kontento na ako mga kasambahay kung anong mayroon. Siguro balang araw magkaroon din ako ng cellphone. Kaya itong cellphone ko sira talaga to. Sira, itim yung screen sa gilid, sira yung on-off. Pero pinagtsagaan ko lang mga kasambahay kasi sumubok ako mag-vlog. Hindi ako titigil mga kasambahay mag-vlog hanggat marating ko yung pangarap ko. Sana sa paraan na ito tulungan niyo ako na i-subscribe yung channel ko habang nanonood kayo. Tulungan niyo ako. Kung nagustuhan niyo man yung video ko, pag-share na lang yung video ko. Ganun talaga ang life. Mas priority pa rin yung mga anak kaysa yung pangsarili mo pang kailangan. Kasi nga mag-aaral sila ng college. Magkano lang sahod ng mga kasambahay? 7,000, hindi talaga sapat sa mga estudyante. Yung isa kong lalaki hindi na nag-aaral, ayaw niya mag-aaral. Kaya nung pilit ko, luludi ako, wala, ayaw mag-aral. Alam ko na gusto mga kasambahay. Masakit para sa akin. Tapos, yun nga, bilang magulang, pag sinasaway mo, marunong na magsagot-sagot sa'yo. Parang, siyempre ako, tumatanda ako magtrabaho, sila lang doon sa lola nila. Pero, hindi ko naman sila pinabayaan mga kasambahay. Yung pagpanarbaho ko dito, sa kanila talaga napupunta lahat yung mga kasambahay. Hindi, walang iba. Kaya, masakit din sa akin mga kasambahay na yun bang pag may gusto sila, kailangan ibigay mo. Tapos pag hindi mo na naibigay, parang hindi ka nire-respeto bilang ina. Masakit sa akin yung mga kasambahay. Yun bang maghingi sila ng ano, ganito, bilang cellphone. Yun mga kasambahay talaga, pinagbigyan ko. Binigyan ko ng pera yun. Kasi nga nanghingi. Yun nga lang, walang ano, siyempre, bilang isang ina, nasasaktan, diba? Kailangan mo i-share. Hindi naman sa sinisiraan yung anak, hindi. Kumbaga, binu-voice out ko lang ba? Kasi, parang hindi rin maganda sa pakiramdam ko. Bakit ganun yung mga anak ko mga kasambahay na hindi ko naman sila pinabayaan. Pag umuwi kasi ako sa amin mga kasambahay, ano na, minsan 3 years, 2 years, siyempre hindi basta-basta umuwi mga kasambahay. Parang nag-OFW ka rin sa Maynila. Parang kung bakit
yung pamasahe mo, kailangan mo pag-ipunan para makauwi ka. Ganun yun. Kaya hindi ako basta-basta uwi na uwi. Okay. Nagpapaaral tayo. Buti ka may mga sponsor, mga bata. Lino yung mga anak ng mga kasambahay. Nagpatalino yung mga anak ko. Problema, wala ang sponsor. Kung mayroon lang, di ako mahirapan. Wala lang kasi ako hindi lang kasi ako lang dahil mag-sponsor sa mga anak ko ba. Ngayon may nag-aral ako ng yung panganay kong babae yung sumasali sa Miss Southern Leyte noon. Sa awa ng Diyos hindi naman siya pinagpala kasi nga siyempre mayroon pang mas mahigit sa kanya. Yun, nag-aaral, graduating yun mga kasambahay sunod taon. Tapos yung isa kong babaeng anak nag-aaral din ng accountant, first year college pa. Yung panganay ko, yung pangatlo ko yung tumboy. Yung tumboy kasi ako, yun talaga grabe yun, managot-sagot sa akin, umiiyak ako, pero okay lang yun. Hanggang naman lahat, ganyan sila. Kasi malayo nga naman ako sa kanila. Pero dapat may respeto ba bilang ina. Yun, IT dapat yun. Hindi siya nag-aral. Tapos yung panganay kong lalaki, nag-aral sa culinary kakatapos lang. Ito nga yung pangalawa ko, yung graduating, political science siya. Graduating siya, teacher man siya sa amin. Kayo, nag-aral siya ng lawyer, mga kasambahay yan talaga, noon pa yan. Lawyer talaga ang gusto niya. Sabi ko, sige, matupad din niya lahat. Mag-aral daw siya sa ibang bansa eh. Kaya naglakad ng mga bilid lang ako dyan sa anak ko, mga kasama kung bakit. Bihira na ako magbigay ng tuition pay. Kasi may sahod naman siya sa isip. Minsan nanghihingi ng allowance, binibigyan ko. Binibigyan ko siya. Arisgada yung mga kasama kasi nagtuturo siya ng sayaw. Nagtuturo ng sayaw. Koryo yun eh. Ano siya? Sa awa naman ng Diyos, medyo makatapos na rin siya pumunta sa pag-aral. Tulong ng prayer, nasa simbahan din kasi yun. Yung 16 mga kasambahay. Yung mga anak ko sa simbahan lagi, sila yung sa iyo. Yun, pangarap niya mag-lawyer, puhon. Basta kung lawas mga kasambahay, pagkalain ng Panginoon na gabayan siya ni Lord lagi. Araw-araw siya kakabayan ni Lord. Nanangin din naman ako na yung mga anak ko na sana maging napuno sila mayroong respeto sa magulang. Masakit siya para sa akin ng kasambahay na ibang feeling mo na parang alam mo hindi sila anak ba, palibhasa malayo sila sa akin, malaki sila na trabaho lang ako. Kaya siguro ganon. Hindi pa rin sapat sa akin na ganyan. Dapat matuto din sila din. Manalangin ako sa Panginoon na sana maging okay ang lahat. Minsan umiiyak ako kasi di ba bilang ina masakit sa akin yun na may anak ng ganyan. Pero tinanggap ko rin lahat yung mga kasambahay. Gano'n. Sila naman nakakaalam na hindi maganda mo lumalaban siya sa magulang, diba? Pero pinapanalangin ko pa rin sila sa Panginoon na maging okay ang lahat. Kaya ito nga, nagbablog ako para madagdagan yung
kahit sa pamaraan ng pagbablog ko, dagdagan yung sahod, dagdagan yung income ko dito. Sana Lord, matulungan ako ng subscriber, lahat na mag-subscribe sa akin, share my video. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagsusubscribe sa akin, sa aking mga vlog na nanonood kayo palagi. Ganito lang talaga ang boses ko mga kasambahay, mahina. Kaya ako bibili ng yung parang microphone ba na Bluetooth para marinig niyo yung mga sinasabi ko. Pasensya na lahat ng mga vlog mga kasambahay na mahina ang boses. Kasi nga, yung tawag nito mga kasambahay. Minsan kasi malayo tayo sa cellphone. Kahit sisigaw tayo, ganun pa rin mahina. Pero manalangin din tayo sa Panginoon mga kasambahay na magkaroon din tayo niyan. Magkaroon tayo ng bagong cellphone na pang-vlog. Magkaroon tayo ng yung tawag niya, yung microphone na pang-vlog. Yung kit na pang-vlog. Magkaroon din tayo ng mga kasambahay. Manalig lang tayo sa Panginoon. Hindi ako titigil sa pag-vlog. Tulungan niyo lang ako na dumami yung subscriber ko habang nanonood kayo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Merry Christmas. Bye-bye.